Good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Pag-usapan lang natin saglit itong tanong na ito. Masaya ka ba na si BBM ang pangulo ng ating bansa, 'di ba? Kasi alam niyo naman ang pangulo natin, samot-sari yung mga akusasyon, yung mga batikos na ibinato sa kanya, 'di ba? Mula pa noong 2021 na sinimulan siyang gibain ni Digong, oo. Tapos yun pala kasi may gustong makuha lang mga posisyon, 'di ba? O na hindi naman inayunan at eto na nga nanalo ang mama, 'di ba? Mag nung campaign period ng 2022, 'di ba? Hindi rin niya tinigilan si BBM hanggang sa nakapuesto na 2024, January 28, 2024, 'di ba? Binanatan, sinabotahe niya yung kick-off rally ng Bagong Pilipinas, 'di ba? Kinagabihan noon pinagmumura niya si PBBM. Oh. Now, ah, ang tanong nga po, no, bakit hindi napapabagsak si PBBM? Nakailang rally na, religious group, some DDS, 'di ba? Yung mga effort ni Nakibuloy, o yung mga DDS, ano nangyari hanggang ngayon? Wala pa rin, 'di ba? So ibig sabihin, satisfied ang taong bayan sa Pangulo. Hindi siya perpekto. May mga kapalpakan din ng Pangulo natin, lalo na yung nakakainit ang ulo niyang ugali na masyadong mabait, 'di ba? Kaya naman, napaglalangan tuloy siya ng kanyang mga taong pinagkakatiwalaan. Oh, alam niyo naman ho kasi yung mga magnanakaw, yung mga kurap sa bayan, ah, kumbaga ho, sa isang walang hiyang tao, no, may makitang magandang dalagang pumasok sa banyo, sa batalan, tapos yung dingding mukhang tabing-tabing, bobosohan niya yon. At kung nakita siya na namboboso at hindi siya inaway, papasukin niya yon, 'di ba? At pag binalas pa, gagahasain niya, mamanyakin niya. Ganun po yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, kasabihan nga hindi naman natin matatanggal na ang korupsyon sa kaliskis ng mga yan. Pero sana naman control or tawag dito, hinay-hinay naman sa kasuwapangan, 'di ba? Ang problema kasi ang pangulo natin, siya yung nababato ng sisi, which is normal 'yan. Ganun talaga. Ang presidente ang pinaka-popular, the most popular people in the country. Siya lagi ang presidente. Kaya nga konting mangyaring hindi maganda ang sasabihin ng taong bayan, nangyari ito sa panahon ni ganito. Nagkaroon ng nakawan, sasabihin panahon niya. Sangkot siya, mga ganon, di ba? Pero again, hindi nagtatagumpay kasi yung mga pagpapabagsak sa kanya. Nakailang effort na sila, di ba? Napapahiya lang palagi sila. Yung ina-expect na malakihan ng mga events, sila-sila lang din ang umuuwing luhaan at basa. O, taglay ang pag-asa, pag-uwi, taglay, basa at kahihiyan. O. Kaya sabi ng iba, ano bang nagawa ng ating Pangulo? Yun. Yun ang magandang tanong doon. No? Ano ba ang nagawa ng ating Pangulo? Well, alam nyo, isa sa mga tinitignan po kasi dito, yung tunay na malasakit po ng pamahalaan. Okay? Na pinangungunahan ng Pangulo ng Bansa. At sa panahon ngayon, si PBBM. So, nandyan yung konkretong tulong. Alam nyo naman, di ba? Mula ho noong 2025, 2024 actually, nang napahiya ang Pangulo sa kanyang SONA, nakita ko ang biglang pagbabago sa Pangulo. Naging hands-on na siya. Dati, first 3 years niya halos nakatutok siya sa economics. Kaya naman po, sa kasabihang Filipino, kapag nakalingat ang pusa, siopaw ang ending niya. Naglalaro ang mga daga. Right? So nung napansin ng Pangulo yan, tinarantado lang ako talaga ng mga taong pinagkakatiwalaan ko, yung taong inaasahan ko magiging defender ko sa mga destab laban sa akin, pinabayaan ako sa kuko ng mga magnanakaw. Then mabuti pa, mag-isa na akong kumilos. Diba? Mabuti nga, nagkaroon siya ng Claire Castro. Na matagal na naming dinidemand sa PCO na magkaroon naman kayo ng ganyan na may kakayanang magsalita. Sabi nga namin, dapat si Mike Abe. Mas matindi pa kay Mike Abe si Claire. 'Di ba? Yung mga diretsang sumasagot, yung hindi magawa ng pangulong pumatol, may tagapatol. Tapos meron siyang Vince Dizon ngayon. Nagiba ang tulay nyo, itag yung DPWH so pag nakita niya sa balita o nakarating sa kanya, personally binibisita. 'Di ba? Dala niya yung bili ng pangulo na asikasuhin agad yan, madaliin ang matapos pero di kalidad. Hindi na yung sige po, i-report ko sa pangulo. 'Di ba?
Hindi na gano'n. Wala nang red tape. Oh, aksyon agad, mabilis. Doon nga lang sa Davao eh. Di ba? Yung flood control nila doon, mababa masyado. Yung tubig eh, umaapaw. Gago rin yung nagpagawa at gumawa nun eh. Hindi, gumawa. Okay yun, wala tayong magagawa maano ron eh. Kung ano yung disenyo. Pero bilang malasakit, anong ginawa nila? Site inspection, na-determine nila. Okay yung flood control, yung wall. Kulang lang ito sa tangkad. Hindi nag-cherry-fair o hindi nagtiki-tiki. O ano, ngayon ginagawa. Nalagyan ng gabion wire, yung net na ano na yung screen na may mga lamang mga malalaking bato doon sa ibabaw para tumaas, 'di ba? Syempre may semento 'yun. Oh. That's correct. Tahimik lang ang taong bayan nakamasid sa gobyerno. Kung hindi satisfied ang mga taong bayan, hindi mo na kailangang tawagin pa kusang lalabas para pababain si PBBM. I totally agree with you. Hmm. Maraming nagawa ang Pangulo, marami siyang achievements na di makita. Manood lagi sa RTVM para makita lahat ng programa at projects niya. Diba? Well, binanggit mo na lang din, di pakita na po natin. Diba? Para naman may mapakita ko sa inyo na halimbawa po ng konkretong tulong, serbisyong nararamdaman ng mga mamamayan, lalo na ho sa panahon ng pangangailangan. Diba? Times like this, you need not just Juicy Fruit, but PBBM admin, right? Ito, tingnan nyo ha. Actually, makikita nyo lahat yan dito sa the President's Report to the People. Mula 2022 hanggang 2026 sa kanyang SONA recently. Ito yung kanyang mga plano, yung kanyang mga isinusulong pa. Yung National Building Code, kailangan ng baguhin. Kailangan na kasi nating mag-adjust. Diba? Iba na lindol natin. Hindi na po mga 2 magnitude, hindi na po mga 5 magnitude. Po, tragis na yan, 7 na. Bihira na nga sa Diba? Yung progress billing. Doon sa dito mga empleyado na kumikita ng 350,000 annually from paying income tax, 'di ba? In-increase nila dati hanggang 250 lang. Ngayon pag 350 annually kinikita mo, exempted ka na sa tax. Kasi nagmahal naman yung mga bilihin eh. Ang hirap namang tumaas ang sweldo. Di tamang taasan nila 'yan, 'di ba? Kahit na mailibre ang taong bayan sa buwis o hindi man sa mga produkto. Then yung General Tax Amnesty, Sariling Kuryente Act, sa solar, 'di ba? Na pahirap pero ginagawa nila ng paraan na wala nang mga ng mga magastos pa ng mga permit. Amendments ng EPIRA law, 'di ba? Sinabi ng Pangulo, alisin na natin ang system laws. Angal si Meralco, si Panganiban, banat kay PBBM ang TV5. Pero hanggang ngayon tinatrabaho ng mga mambabatas natin 'yan para maisagawa, 'di ba? So yung Uplift Every Filipino, yung Ease the Burden During Hard Times, yung madaling makapangutang sa SSS, sa GSIS. Then yung itong reports drive, better governance, yung tickets process, and then ito yung mga nagreklamo doon sa kanyang inilaunch na sumbong mo sa Pangulo website. Okay, this is all about graft and corruption sa mga proyekto ng DPWH. Sa mga yan, bahagi ng serbisyo yan sa bayan. Etong mga magsasaka natin, di ba? Isa pa nga ng mga magsasaka natin, yung kanilang lupain, walang lupa. Yung iba naman merong lupain pero may utang pang binabayaran. Tapos hirap na hirap ang buhay ng mga magsasaka. Inilibre na, inalis na ng Pangulo yung utang mismo. Hindi po moratorium lamang. Una, moratorium. May utang pa rin. Delay lang ang simula uli ng bayad. Pero ginawa, inalis na, inyo na yan. Di ba? Tapos naalala ko pa dati sa mga magsasaka simula pa lang yung subsidy sa fertilizer. Dahil nga yung giyera doon sa Ukraine, Russia, apektado yun kasi doon ang supplier natin eh. Ginawa ng Pangulo, 'di ba? Pati fuel subsidy nila meron din kasi kawawa sila. Wala namang magawa ang gobyerno, wala namang ginagawa ang Agriculture Department natin na magkaroon tayo ng mega farm, magkaroon tayo ng mga processing plants. Hindi naman kasi pwedeng bigla-bigla na lang just like in a snap of a finger or pagkagising mo kinabukasan nandiyan na yung mga yan eh. 'Di ba? So, ang Pangulo kasi natin, kaya niya nagagawa yung mga ganyan. Naalala ko nung campaign period, binabanggit niya yan, yung short-term, di ba, remedy, and to be followed immediately by the long-term remedy. Sa ngayon, ito problema nyo, solusyonan muna natin yan. Itawid muna natin kayo sa pangangailangan nyo. Tapos, ito na ang gagawin natin para hindi na yan maulit. Ganun eh, ang ginagawa ng Pangulo eh.
Eto yung train sa Malolos, di ba? Tuloy-tuloy yung proyekto na yan. Oh. And then, kung di nagkakamali, ito yung NSCR, yung North-South Commuter Railway. AIX, ang daming nabigyan ng mga ayuda na yan. Inabuso lang noon ng mga kongresista, ginamit pang vote buying. Ito yung nutritious meals, di ba? Para sa mga bata. Pati nga ako nakikinabang diyan sa mga binibigay nila ng mga soya. Yung mga kapatid kong taga DepEd, may dala pag-uwi. Etong mga gamot, inilibre na sa dagdag na buwis na naka-inject doon yung VAT. Inalis na, dinamihan na. Ito yung mga maintenance drugs na ang mga customers na bumibili either umaasa na lamang sa panlilibre ng mga health center na ang mga bumili ay mga politiko na binabaon sila sa utang na loob. Kapalit ang boto nila. Tiwalaan nila sa kanilang kinabukasan. Di ba? So, yung iba naman, may pambili ang ginagawa, hahatiin yung gamot, tabletas ay bilog, hahatiin kasi para may mainom ngayong umaga, mamayang hapon naman ang isa. 'Di ba? Hindi na po effective yung ganon. So ginawa nila Pangulo, 'di ba? Kung hindi ko man maibigay pa sa inyo at zero cost, at least malaking mabawas man lamang po sa presyo. 'Di ba? Yung trabaho. Alam nyo yung 95.3 employment rate, napakalaking bagay na yan. Dati kasi ang unemployment rate ng Pilipinas, Diyos ko nakakabuang sa dami, sa taas sa mga nakaraang administrasyon. Sa kanya, nami-maintain nila. 95, nag-98% pa nga dati yan eh. Tumaas lang yan, gawa nung gera-gera dyan sa Middle East eh. Ito yung fuel subsidy. Diba? Pero sa akin, mas lalong mapaganda ito kung yung mga fuel subsidy na yan, ginamit na lang niya yan sa katulad ng proyekto ng tatay niya, yung Oil Price Stabilization Fund. 1984 yun kung na nagkakamali. Diba? So lahat ng mga Filipino, baka malay nyo, gawin din ng Pangulo yan. Lahat tayo makikinabang doon. Hindi man nahawakan ng pera, hindi mararamdaman naman natin walang increase ng produkto. Tapos maano rin natin na walang increase ng pamasahe. Diba? Walang increase ng presyo ng petrolyo. Eto 81,000 teachers, 'di ba? And school heads pre-nomote. Dati mga lang sila ron, mga contractual, mga ganun lang. Yung iba naman regular na, hindi naman umaangat ang posisyon, magre-retiro na. Kay Duterte dati, dinoble yung sahod nila kasi yun ang dapat niyang gawin. Kung sa panahon ni BBM, dumating yung problema na yon, ganun din gagawin yan. Idodoble niya rin yung sahod. Bibigyan rin niya ng promotion. Noon, walang ganyang promotion eh. Ito pa, yung SCP, yung Net Service Contracting Program, doon sa mga pampublikong sasakyan, di ba? Yung yung 3-month excise tax suspension sa LPG kasi nga nung giyera-giyera sa Middle East, umabot ng 1/8. Tanggalin muna natin yung buwis sa importation. Yung excise tax, ibig sabihin po niyan, importation tax. Yan. Ito rin, yung pangarap ng Pangulo, hindi pangako, yung 20 pesos na bigas. Isinusubo sa kanya na pinangako raw niya, pero maliwanag na pangarap niya, pero tinupad niya. At nagpapatuloy, hindi pakitang gago lang, na ipakitang tao lang na, eto, picture taking tayo, eto, barangay na to. Nabentahan natin ng 20 pesos na bigas. Pagka may mga disaster nga po yung truck na nagbibenta galing NFA, and then DPWH nagbibenta ng 20 pesos na bigas. Pagdating doon sa lugar po, let's say nasunugan, binaha, syempre nakalagay doon 20 pesos ang presyo. Pero libre yun na nakukuha, and that is good for 60 days. Yung bigay ng supply sa kanila. Dati ang supply ng gobyerno, lugaw. Paglulugaw ka, pagsasaing ka, hanggat nandun ka sa evacuation center, nadalang kayo ng pagkain. 'Di ba? Ganun. Sa kanila tuloy-tuloy. May makukunan ka, may desente kayo. Makakapagluto ka ng ulam na gusto mo. Maayos yung bigas, hindi gaya nung naalala ko dati. Putragis na yan. NFA rice na nga supposed to be. Bago. Pagka nabili namin, dahil yung paborito namin yan, kaya lang noong 2019, wala na because of the rice tarification law. Diba? Pandagdag pension sa mga miyembro ng SSS tulad nila nanay, 10%. Wow. Diba? Yung dahil po sa problema ang pagtataas ng
presyo ng petrolyo dahil sa gera-gera diyan sa Middle East. 'Di ba? May mga kababayan tayo na namomroblema dahil tataas yung kuryente. Oh, dati ang Meralco, hindi mo nabayaran 'tong buwan na ito, isang buwan lang utang mo, putol. Oh, ngayon ginawa ng pangulo, bawal kayong magputol. Binigyan niya ng hanggang ilang buwan na di kayo pwedeng magputol. Bigyan natin ng pagkakataon ng mga kababayan nating makahinga, 'di ba? Kailangan makapag-adjust muna sa epekto ng gulo sa Middle East. Sa mga OFWs din, 'di ba? Na nabibigyan ng livelihood. Hmm. Yung disaster response. Oh, sa yung ayuda, MAIFIP. Oh, inalis ngayon ng pangulo natin yung paboritong gawin ng mga buhaya na magmamakaawa ka sa kanila bago kanila i-certify, 'di ba? Na bigyan ka ng indigency, kuha ka sa barangay, pupunta ka. Wala nang gano'n, hindi ka na magmamakaawa. Hmm. Direkta na sa tao yung serbisyo, o libreng sakay. Oh. Oh, again sa mga magsasaka na naman, binibigyan sila ng lupa nila. 'Di ba? Hindi mo binabawasan ng utang, inaalisan ng utang, binibigyan ng titulo. Hmm. Then sariling tahanan para sa mga Pilipino, yung mga pabahay ng pangulo na dekalidad, 'di ba? Yun ang ginagawa niya ngayon, yung high rise. Ito yung version ng tatay niya na ano na tawag dito, na tenement. Yan, sa barangay namin may ganyan, may tenement. 4.5 million consultations under Yakap, 25 million registered, di ba? Yung mga serbisyo ng free rice for families who need it most. Hirap kayo sa buhay, yung 20 pesos. Hindi nyo malaman sa nyo hugutin. O pambiling bigas, inyo na, libre na. Di ba? Yan ang malasakit at yung tulong na nararamdaman lalo na sa panahon ng pangangailangan. Etong zero balance billing. Oh, kailangan lang malaman ng mga kababayan natin at unawain dahil hindi naman po maunlad pang bansa ang Pilipinas pero may ginagawa, no? Yang zero balance billing na 'yan, 'di ba? May mga selected government hospitals. Oh, na pwede di doon kayo pumunta, hindi yung katulad yung nag-post doon sa Laguna, pumunta doon sa LGU operated hospital tapos naghahanap ng balance billing, 'di ba? Dapat nagtatanong din. Hindi yung pupunta doon, no, iisipin, pag hindi ko nakamit itong zero billing, babash ko kayo. Oh. Sa panahon ng kagipitan, 'di ba? Hindi natin nakalain. Biglang nababalitaan natin na itong Malampaya, oh, may mga nadi-discover na naman sila, no, na may extract na natural gas. Oh, yung mga jobs fair, oh, yung satellite to mobile services, 'di ba? Mga yan sabi ng Pangulo natin, we are not greedy, we are not racist, we are not liars, we are respectful, and we are dignified, we are Filipinos, and we do not yield. Pakikipaglaban sa integridad ng claim natin dyan sa West Philippine Sea. Yamang binigyan tayo dyan ng UNCLOS ng karapatan. Di ba? Kahit na sovereign rights yan, rights pa rin yan, karapatan pa rin yan na nakabase sa nakasulat, di ba, na batas ng international. Hindi yung gaya na sa Chinese, laway-laway lang. Ops. So yan ho, yung mga halimbawa nung pagpapakita ng malasakit ng ating Pangulo sa ating bayan. Di ba? Kaya yung tanong, maswerte ba ang Pilipinas dahil si Marcos ang Pangulo? Oo. Sa lahat ng zona ng Pangulo natin, yung nakaraan, doon ako talagang naiiyak. Doon yung ramdam ko na sabi ko, shit, parang continuation, parang nung mahiya naman kayo. Parang kaharap lang natin ng Pangulo, 'di ba? Yeah, yung walang gutom kitchen, 'di ba? Hmm. Yeah, pagkain para sa mga mahihirap. Actually, yung sa walang gutom kitchen na yun, pati yung mga workers, pumupunta doon. Hindi lang yung mga homeless, 'di ba? Kaya nga ang tanong ano ang itsura ng tunay na malasakit? Oh, 'di ba? Anong itsura ng tunay na malasakit? Ito ba yung pupunta ron sa isang lugar tapos picture taking, 'di ba? Tapos wala ka naman dalang solusyon para sa kanila. Ito yung pagpunta mo doon, may dala kang isang supot na mga iba't ibang pagkain. Pagkatapos doon, isang katerbang photo ops, nagpalugaw. Pumunta ng panahon ng umuulan. Tapos mamimigay ka ng t-shirt. Ang inang t-shirt yan.
Ang nakalagay ron, pagmumukha pa rin ng politiko, 'di ba? Kagaguhan 'yun. Oh, tira-tira 'yun ng eleksyon, ipamimigay sa inyo. Tanginang 'yan. Hindi ho pagmamahal 'yun, hindi pagmamalasakit 'yun, 'di ba? 'Yun ho pinuntahan kayo ng taong pasakit. Oh, hindi kinakailangan na ang isang presidente bababa raw sa mga tao, 'di ba? Tapos epal-epal, hindi gano'n, 'di ba? May mga tao siya na puwede niyang, utusan, i-delegate niya, ito yung gagawin mo, 'di ba? Katulad nung kay Kamsek. Oh, anong sabi niya kay Kamsek? "Umikot ka sa buong bansa, 'di ba? Irepresenta mo ako." Ibig sabihin, parang magiging katulad 'yan dito ni DPWH Secretary Vince Dizon. Bitbit mo ang utos ng pangulo. Hindi na yung, konting "Sir, report ko sa inyo yung nangyari." 'Di ba? Dala mo yung tiwala niya, eh. Oh, desisyon mo, valid unless, 'di ba, i-revoke ng presidente. Yun nga yung dapat na ginagawa ni sir Christian, eh. 'Di ba, nagulat ba kayo sa pagiging unchristian niya? Yan ang pinakabastos na reporter ng ABS-CBN. Oo. Pangalawa si Corina kasi bad girl yun sa mga staff. Okay? So, kayo, ano bang itsura ng tunay na malasakit? Comment niyo po. And iwan po muna natin 'to.